Hindi maintindihan ni Sandara kung bakit imbis sa ospital ay nasa pier sila ngayon. Pero agad din nabaling atensyon niya kay Axos na umungot ito na parang nasasaktan. Ano ba kasi nangyari sa'yo? Sinong gumawa nito? Kagabi ay ayos naman ito at walang mga pasa. Kaya saan ito nakuha ng binata? Dapat managot ang may gawa nito sa'yo, Axos. Magsusumbong ako kay Mrs. De La Cuesta. Lahat na nakarinig na tauhan ay namutla at napaubo. Napapalunok, nawari takot. Namutla si Sandara at hindi magawang sumakay sa yate. Biglang lumitaw sa isipan niya ang ginawa ni Allison sa kanya. Namutlang napahawak siya sa balikat. Parang nawawalan siya ng malay sa kaba at takot. Napatingin ng dalaga nang hawakan ni Axos ang kamay niya. Pinisil pa ito ng binata para iparamdam na hindi niya kailangan matakot. Axos, hindi mo kailangan matakot dahil kasama mo naman ako, Sandara. Believe me, hindi ko hahayaan na saktan ka nila. Napangiti siya. Biglang gumaan ang pakiramdam niya sa sinabi ng binata. Dama niya na hindi ito nagsisinungaling, na nagsasabi ito ng totoo. Nang hilahin siya nito paakyat ay sumama siya. Nanginginig man ang tuhod niya, ay mas naigang paniniwala niya sa sinasabi nito. Axos, ang kamay ko. Agad namang binitawan ni Axos ang kamay niya. Agad na namulsa ito at tinalikuran siya. Nakakahiya. 20 minutes na silang magkahawak ng kamay. Baka mamaya isipin ni Axos ay nag-enjoy siya. Sa deck, kita niya ang malawak na dagat. Ang sarap titigan, nakakaakit at parang tinatawag siya. Huwag kang mag-isip ng bad memories habang nakatingin sa dagat. Isipin mo na lang nangyari yon dahil may dahilan. Kung magsalita si Axos ay parang may alam ito sa nangyari sa kanya. Kung alam mo lang, Axos, nakadama siya ng lungkot. At ano naman ang dahilan kapalit ng pagkalagay sa alanganin ng buhay ko? Kung hindi nangyari sa'yo yon, hindi ko mo kami makikilala nila, Mommy. Hindi mo ako makikilala. Natigilan siya. Bakit parang may nahimigan siyang tuwa sa boses ng binata? Nang lingunin niya ito ay napansin niya ang kakaibang kislap ng mata nito na para bang nagagalak ito. Ipinilig niya ang ulo. Kung ano-ano na naman ang naiisip niya. Kinuha niya ang health kit boot na sinadya niyang dalhin kanina. Halika nga, Axos, gagamutin ko sugat mo. Mukhang nahihiya itong nilapitan na niya. Nang inilapat niyang bulak na may alkohol sa mukha nito ay mukhang hindi man lang ito nasasaktan. Nakatingin lang ito sa mukha niya habang nakayuko. Umamin ka nga, nakipag-away ka ba dahil sa nobya mo? What? Sinong nanira sa akin sa'yo na may nobya na ako? Masasaktan ko, napalayo si Sandara. Ang hinahon ng kanyang tanong, tapos nakasigaw agad ito. Nagalit pa yata. Walang nanira sa'yo, hula ko lang yun, okay? Saka tayong dalawa lang naman ang narito. Hindi ko naman ipagsasabi kung may nobya ka na. Saka binata ka naman, normal lang yan. Tumahimik siyang bigla, mukhang galit na si Axos. Mabuti pa manahimik na lang siya dahil baka masabihan pa siya ng pakialamera. Napaawang ang kanyang labi nang matanaw mula sa kinatatayuan nilang isang isla. Pero agad na kumunot ang noon niya. Teka, diyan ka magpapagaling at hindi sa ospital? Nakakapagtaka. Mukhang hindi rin naman kailangan ng ospital ni Axos dahil mukhang malakas pa ito sa kalabaw. Axos! Nataranta siya na matumba ito tumawak sa tiyan. Ang sakit ng pangako, ng tiyan ko. Naku ma'am, kailangan mong alagaan si Sir Axos. Matindi ang lagay niya. Hindi na yan makakatayo bukas. Sindi ko ng tauhan ni Axos ang katabi. Hindi ba? Nakakainis. Masama palang lagay pero ayaw magpa-ospital. Hindi talaga niya maintindihan ang tumatakbo sa utak ni Axos. Sandali, ibig niyo bang sabihin ay kami lang ni Axos ang magkasama dito? Pero paano kung lumubha ang lagay niya? Axos, umuwi na tayo sa villa. Kapag lumubha ang lagay mo, hindi kita madadala kaagad sa ospital. Tumikim ang lalaki ni Axos at tumiling. Ma'am, kung aalagaan mo si Sir, mas madali siyang gagaling. Saka itong gusto ng amo namin, wala kaming magagawa kung itong desisyon niya. Siya ang masusunod dito at hindi kami. Saka huwag kayong mag-alala, hindi mapapahamak si Sir dahil isa siyang De La Cuesta. Sumenyas na ito sa mga kasama. Tara na't magbantay sa laot. Bago umalis ay sinabi pa nito na hindi naman sila lalayo, magbabantay lang para masigurong kaligtasan ng. Bago umalis ay nagtulong pa sila para buhatin ang binata paakyat sa kwarto nito.
Katulad sa unang malapalasyong bahay ng magulang ay malaki rin ang kinaroroonan nila, kompleto sa kagamitan. Pagkatapos magluto ay umakyat siya sa kwarto ni Axus. Naabutan niya itong nakaupo. Ang nakapagtataka, bakit mukhang masaya to? Hindi na masakit ang tiyan mo? Umupo si Sandara sa tabi ng binata. Nasikmuraan ka ba kaya masakit ang tiyan mo? Patingin nga. Nanigas ang katawan ni Axus nang itaas ni Sandara ang suot niyang t-shirt. Huwag kang mahiya, sanay ako makakita ng abs. Wala ka namang pasa sa tiyan. Nang tumingalan laging napangiwi siya. Naku, hindi kita hinihipuan ah. Talagang sanay lang ako makakita ng hubad na katawan. What? Dumagungdong ang galit at malakas na boses ni Axus na halos ikatalon niya sa gulat. Mabilis na lumayo si Sandara sa kanya. Huwag kang magalit, okay? Hindi ko nilalait ang katawan mo. In fact, maganda ang katawan mo, matipuno at lalaking-lalaki ang dating. Saka bakit pa palagi mo kong sinisigawan? Lagi na lang mainit ang ulo mo sa akin. Sabihin mo kung ayaw mo kong kasama dito. Nag-aalala na nga ako, ganyan ka pa. Nakakasama ng loob si Axus. Nagagalit agad dahil lang sa mababaw na dahilan. Natauhan naman si Axus. Napahilot sa sentido, mahinang napamura pa. Imbis na magkaroon ng pagkakataon na gumanda ang tingin sa kanya ni Sandara ay mukhang mapapasama pa. Saka isa itong swimmer, normal ang bagay na yon. Dahil sa selos ay nagkakaganito siya. Ngayong alam na niya ang pakiramdam ng kanyang ama sa tuwing nagsaselos ito noon na may tumitingin lang sa mami nila. Tumihim siya at ginalingan ng pangiwi. Hindi ako galit, Sandara, nasama lang talagang pakiramdam ko. Nang makitang awa sa mukha ng dalagi lalong pinagigihan niya, lalong pag-arte. I can't move my body. Sa palagi ko, kailangan mo kong tulungan na tumayo at bumaba. Hindi na, Axus, iakyat ko na lang pagkain mo dito at sasamahan kitang kumain para makainom ka ng gamot. Sandali lang ha. Nang makalabas ang dalaga ay dali-dali niyang tinawagan ng tauhan na si Lovely na ngayon ay nakokontak na niya. Gusto kong ipa-delete mong video ni Sandara sa lahat ng website kasama ang ex-fiancé niya noon. Kolektahin mo rin ang lahat ng video na na-shot isend sa akin lahat. Teka, dudang tiningnan ni Lovely ang screen ng phone. Akala ibang tao ang kausap. Sir, mukhang tinamaan ka. Tutut! Napangiwi ang babae. Pinatay na agad siya ng amo ng tawag. Nang marinig ang yabag ni Sandara ay mabilis na bumalik si Axus sa kama. Sandara, I can't feed myself. Pwede bang subuan mo ko? Natigilan si Sandara sa sinabi ni Axus. Subuan daw? Kanina lang maayos naman ang lagay ng binata. Can you feed me? Ngumiwi ang binata. I can't move my hands. Parang namamaga yata. Napansin niya ang duda sa magandang mukha nito. I'm sorry. I know it's too much. Sige, huwag mo na akong pansinin. Bumaba ka na't ako nang bahala sa sarili ko. Mabilis na nilagyan ni Sandara ng laman ang bibig na niya. Kaya nagkasamid-samid siya. Naku, sorry. Tarantang pinainom siya nito ng tubig. Kinakabahan kasi ako, Axus. Kanina ayos naman ang kamay mo. Tapos ngayon hindi mo na maigalaw. Baka bukas manigas ng buong katawan mo. Magpa-hospital ka na kaya? Pinigilan ni Axus ang mapangiti. Hindi pala nagdududang dalaga sa kanya kung hindi nag-aalala. Now he could see it clearly on her face. Shit, ang sarap sa pakiramdam. Tumikim siya. Don't worry, bukas ay ayos na ako kaya wag ka nang mag-alala. Mabuti pa'y magdagdag ka ng pagkain. Sabayan mo ko para ganahan ako. Sigurado ka? Ang binti mo, ayos lang ba? Nang tumayo siya napansin niyang pamumula ng mata nito. Mabuti naman kung ganun kasi nag-aalala talaga ako. Hey, what's wrong? Hindi nakaligtas sa mata ni Axus ang panginginig ng labi ng dalaga. Ngayon tuloy siya naman ang nag-aalala. Ganyan din kasi ang nararamdaman ni Daddy noon. Ang sabi niya okay lang daw siya. At walang problema. Hanggang nagising na lang kami na hindi na niya maigalaw ang buong katawan niya. Kaya natatakot ako kasi baka matulad ka sa kanya. Sorry ha, hindi ako nagdadrama. Natatakot lang talaga ako. Pinahid ni Sandara ang luha at ngumiti sa binata. Subuan na kita. Gusto niyang hilahin si Sandara at yakapin para pagaanin ang loob nito. Alam niya ang nangyari sa ama ng dalaga dahil nabasa niya lahat sa report ang impormasyon nito. Alam din niya kung gaano nito kamahal ang ama. Kaya kahit pagiging atleta ay sinakripisyo ng dalaga. Alam niya naman ang ginagawa niyang pagpapanggap pero wala siyang pagpipilian.
Hindi lalambot ang dalaga kung dadaanin niya sa mabilisan ng lahat. Naiilang si Sandara habang sinusubuan si Axus. Napansin niya ang paninitig nito sa kanya, partikular sa kanyang labi at leeg. Noon ganito din ang tingin sa kanya ni Jordan. Lagi nito sinasabi na maganda siya at kaakit-akit. Hindi kaya nagagandahan si Axus sa kanya? Axus, nagagandahan ka ba sa akin? Nagkanda samid-samid si Axus kaya naman inabutan niya igot ito ng tubig. Ayos ka lang ba? Ano bang klaseng tanong yan, Sandara? Namumulang mukha na singhal nito. Napangiwi siya, nagalit na naman ito sa kanya. Ano ba kasing nakain niya at nagtanong siya ng ganoon, napaawang ang labi niya, na magsalitang binata pagkaraan ng ilang sandali. You are more beautiful than you think. I mean, you're beyond beautiful, is that enough? 12:00 na pero hindi si Sandara dinadalaw na antok. Hanggang ngayon, naalala niyang papuri ni Axus. Habang nakatingin sa mga mata niya, maganda raw siya, napahawak siya sa dibdib. Hanggang ngayon, malakas ang tibok ng puso niya, hindi pa siya nakadama ng ganito noon, maliban kay Jordan. Bakit ngayon nakadarama siya ng ganito kay Axus? Ano ba tong iniisip ko? Siguro nagulat lang ako, masanay kasi ako na masungit siya. Kausap niya sa sarili. Nang makaramdam ng uhaw ay lumabas siya ng kwarto. Napakalaking mansyon sa gitna ng isla. Napakayaman talaga ng mga De La Cuesta. Kanina bago matulog nilibot niyang paligid. Kaya naman hindi na siya maliligaw papunta sa kusina at sala. Lumingon siya. Dama niya na may nakatingin sa kanya. Napatili siya sa takot at gulat na pagharap niya ay may 5 lalaki na sa harapan niya. Yumukong lalaki bilang pagbibigay galang sa dalaga. Pasensya na kung nagulat ka, Ma'am Sandara. Narito ako para ihatid ang mga ito kay Sir Axus. Tukoy nito sa mga box. Samantalang hindi magawang lumapit ni Axus sa tauhan dahil mabubukas siya ni Sandara. Ganun ba? Pero tulog na si Axus kung dadalhin mo yan sa kwarto niya. Baka may storbong tulog niya. Kailangan niya magpahinga kaya iwan mo na lang yan dito. Ako nang bahala magdala ng mga kahon niya yan sa kwarto niya bukas. Umiling ang lalaki. Pasensya na ma'am, pero mabibigat ito. Baka hindi mo kayanin. Ako na lang, mas mahalaga na makapagpahinga si Axus. Giit ng dalaga. Walang nagawang lalaki kundi ang tumango na lang at umalis. Ngiti-ngiti si Axus habang nakasandal sa pader. Ang sarap pakinggan mag-alala ni Sandara. Kung araw-araw itong magganito, baka araw-araw na siya magpabugbog. Ano bang mga to? Bakit ang bibigat? Kandairi ang dalaga habang sinusubukang buhatin ng mga box. No, hindi ito basta mga kahon lang. Gawa ito sa bakal. Sana pala hindi na lang niya pinilit na siya ang magdala. Mukhang masisirang matras niya kabubuhat ng mga to. Tumaas ang sulok ng labi ni Axus na sinimulang buksan ni Sandara ang kahon. Nasadya niyang ipinadala at inuutos sa tauhan na wag lagyan ng kandado. Gusto niyang unti-unting malaman ni Sandara ang tunay na katayuan ng pamilya nila, kung ano sila, na hindi sila basta-basta. Nanlaki ang mata ng dalaga nang tumambad sa kanyang iba't ibang uri ng baril. Wah! Napamura na lang si Axus habang sinusundan ng tingin ang namumutlang dalaga habang tumatakbo. Mukhang hindi lang pag-ibig ang mahirapan siyang makuha, mukhang pati ang pagtanggap nito na ang kanilang pamilya nasa underground business. Sir Axus, parang sobrang natakot yata si ma'am. Kung gusto mong malaman yan tungkol sa tunay niyang pagkatao, bakit hindi mo na lang sa kanya sabihin agad? Saka paano kung hindi kanya matanggap? Tanong ng lalaki sa binatang amo. Ito ang inutusan ni Axus kanina na dalhin ng kahon. Saglit na humintong binata sa paglilinis ng kanyang baril. Hindi ko siya pwedeng biglain. Ang gusto ko matanggap niya ako ng bukal sa puso niya. Napangisi siya. Kung hindi niya ako matatanggap, ako nang bahalang gumawa ng paraan para magkaroon ng daan sa puso niya. Wala akong gustong hindi ko nakukuha. Si Sandara sa akin siya, hindi sa iba. Magiging amo niyo siya. At magiging reyna ko sa underground. Lahat na nakarinig ay napailing na lang. Walang duda, anak nga to ni Mr. Z. Nasaan ang pinaka-importanting kahon? Eto sir, inabot na lalaki kay Axus isang kulay pulang kahon. Pinadala to ni Ma'am Lovely. Lahat ng kailangan ni Ma'am Sandara inariyan daw lahat. Nakangiting tumango si Axus. Well, that's good. Sige, makakaalis na kayo. Nang makaalis ang mga tauhan, binuksan niya ang kahon. Malapit na magsimula ang palabas. Talaga, para sa akin to? Nakaawang ang labi na tanong ni Sandara kay Axus. Pagkarating niya sa kwarto, binigay kaagad ito ng binata sa kanya. Napatikim siya ng maalalang nakita niya kagabi. Siya nga pala, may kahon na dumating kagabi, nasa ibaba. Hindi ko mabuhat kasi mabibigat.
Oh, I see. May kling tugon nito. Ano bang laman nun? Bakit ang bigat naman yatang sobra? Kunwari na pa na tanong niya. Gusto niyang malaman kung magsisinungaling ba ito sa kanya. Mga baril, hindi niya pinahalata ang gulat. Hindi nagsinungaling si Axus. Hindi niya inasahan to. Oo, nakita niya ito na may hawak na baril noon at may mga tauhan. Nagbitaw na nakakatakot na salita pero nakakagulat pa rin makita sa mukhang hindi simpleng pang self-defense lang ang mga pinadala nito kagabi. Habang sinusubuan niya si Axus ay napansin niya nakatitig pa rin ito sa kanya. Nakakailang pero hindi niya magawang magalit dito. Ang dami niyang gustong itanong dito pero baka magalit ito at sabihin na nagiging pakialamera na naman siya. Sandara? Ha? Bakit ganito? Ang lambing ng pagkakatawag ni Axus sa pangalan niya. O baka guni-guni lang niya. May sinasabi ka? Hindi ka ba kakain? Walang bawas ang pagkain mo. Tama si Axus, walang bawas ang laman ng plato niya. Hindi niya magawang kumain kakaganti ng titig sa binata. Naigagalaw ko ng mga kamay ko. Do you want me to feed you? Talaga, patingin nga. Nang iunat ng binatang kamay nakahinga siya ng maluwag. Tumayo pa nga ito. Pero saglit ding natigilan. Nakakagalaw na pala yan eh. Bakit nagpapasubo ka pa? Hindi ka naman nagtanong. Nang mapasimangot siya at mahina itong natawa. Okay, para quits. Ako naman ang susubo sa'yo. Agad na umiling siya at lumayo. Hindi na, kaya ko na. Ano bang nakain ni Axus at kung ano-anong naiisipan. Mabilis niyang inubos ang pagkain sa plato niya. Tatawa-tawa naman ang binata habang pinapanood siya. Here, for you, open it. Nilapag ni Axus ang kulay pulang kahon sa ibabaw ng kama. Ang kahon ay ibinigay nito sa kanya. Nang buksan niya ito ay napaawang ang labi niya. Wow, para sa akin talaga to. Ano to? Early gift for Christmas? Red evening gown, red stiletto, red purse at ruby red accessories. Nakangiting tumingala si Sandara sa binata na ngayon na nakayuko habang nakatingin sa kanya. Salamat dito Axus ha, ang aga ng regalo mo. Sayang nga lang dahil hindi ko pa ito magagamit dahil hindi naman ako mahilig umattend sa mga banquet. Gagamitin mo ang mga yan bukas ng gabi, Sandara. Ha? Napakamot sa kilay ang dalaga. Kasasabi ko lang, hindi ako mahilig umattend sa mga ganyan. Saka bakit ako? Wala ka bang pwedeng isama bukod sa akin? Napasinghap si Sandara nang hawakan ni Axus ang kabilang bahagi ng pisngi niya. Habang ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya ng diretsyo. May kung anong emosyon sa mga mata ng binatang hindi niya mapangalanan. I choose you because you're special, Sandara. Kung hindi ikaw, hindi ako magsasama ng iba. Hindi kita sinama lang dito dahil gusto kitang makasama. May dahilan ako na bukas mo malalaman. Ang tanging tumatak lang sa isip ni Sandara ay ang sinabi ni Axus ni special daw siya. Hawak pa rin itong pisngi niya. Dama niya ang kakaibang init na hatid ng pagkakahawak nito sa kanya. Bakit? Hindi siya nakakadama ng ganitong init sa iba. Maski kay Jordan pa. Ilang beses na palunok si Axus habang nakatingin sa mapulang labi ng dalaga. Shit, Axus, get a hold of yourself. Kailangan niya magpigil dahil baka kung saan pa niya madalang dalaga kapag hindi niya napigil ang sarili. Si Sandara nang lumayo sa binata. Sige, bababa na ako. Masaya ako na ayos ng lagay mo. Sige, sasama ako sa bukas sa banquet na pupuntahan mo. Halos magkandara pa siya habang pababa ng hagdan. Pulang-pula ang pisngi niya hanggang sa makarating siya ng kusina at dalang pag kinakainan nila. Napatili siya na pagpihit niya ay nasa harapan na niyang binata. Axus naman, huwag mo kong ginugulat. Paano ito nakababa? Hindi naman niya narinig ang pagsunod nito sa kanya. May pakiusap ako sa bukas, Sandara. Hindi niya magawang magsalita. Paano'y nakatingin si Axus sa labi niya? Parang natatakam, nauuhaw o siya lang ang nakakaisip nito. If I will do this, please respond. Huli na para makapagtanong pang dalaga kay Axus. Ang malaking kamay niya ay humawak na sa maliit nitong mukha. Bumaba ng ulo niya para ang kininang nakaawang nitong labi. Napamura si Axus sa isip habang nilalasap ang labi ni Sandara. Ganitong-ganitong naramdaman niya noong niligtas niya sa pool ang dalaga. Nang bigyan niya ito ng hangin sa pamamagitan ng mouth-to-mouth ay ganitong epekto sa kanya. Ibig sabihin ay matagal na siyang may gusto sa dalaga? Shit, kung totoo nga ay mas lalo tong walang kawala sa kanya. Sa Kuwangko Mansion sa basement. Pinahihirapan na mag-ina si Julia, ang nurse ni Sandro. Sinubukan na magsumbong ng babae, mabuti na lang at kanila tong nahuli. Mga walang hiya kayo, magbabayad kayo sa kasamaan ninyo.
Napadaing at napaiyak ang 40 anyos na nurse nang siya'y sampalin ng 2 beses ni Allison. Namumulang mukha nito sa galit, muntik na mapurnada ang kanilang plano dahil sa babaeng to. Walang hiya ha? Baka nakakalimutan mo kami ang amo mo. Kami ang nagbabayad sa'yo para alagaan mo matandang yon. Hindi mo perang pinangbabayad niyo sa akin kung hindi pera ni Sir Sandro. Kung may dapat man akong pagsilbihan ng tapat, siya yon. At hindi kayong dalawa. Ubod kayo ng sama. Paano niya nagawa to sa kanya? Aba, sumasagot ka pa. Lalong uminit ang ulo ni Alma. Mabuti at nahuli ka namin bago pa nakapagsalitang matabil mong dila. Sa tingin mo makakalabas ka ng buhay sa basement na to? Hindi, sisirain mo lang plano na matagal na namin pinaghandaan. Mabuti pa na mamatay ka na dito. Inabot ni Almang baril sa anak. Patayin mong babaeng yan, Allison. Tutalhad lang siya sa ating plano. Mabuti pang isunod mo na siya kay Sandara. Nanlaki ang mata ni Julia sa narinig. Allison, pinatay mo si Sandara? Tama nga ako, pinatay mo nga siya. Bakit mo siya pinatay? Bakit? Naging mabuti siyang kapatid sa'yo. Minahal kayo ng totoo. Ang sasama ninyo. Awang-awa ang babae sa sinapit ng dalaga. Sa ilang taon na magkasama sila sa pag-aalaga sa ama nitong si Sandro, ay nakita niya kung gaano to kabuti. Mayaman man ay marunong tumagpakumbaba. Hindi tumaasta na mas mataas sa kanila. Nakaakaawa si Sandara. Pinatay ng walang hiyang mag-ina. Oo, pinatay ko siya. Tinaas ni Allison ng baril. At ang baril na to, ginamit ko. Huwag kang mag-alala dahil susunod ka sa kanya. Pinili mo maging tapat sa kanila. Nararapat lang na mauna ka na kay Dad. Allison, anak, natatarantang ginang na makarinig ng katok. Takpan mo bibig ng babaeng yan at itago dito. Ginawa agad ni Allison ng utos ng ina. Ma'am Alma, Ma'am Allison, nandito lang pala kayo, kanina pa kayo hinahanap ni Sir Sandro. Hindi niya makita si Julia kaya pinapahanap niya sa akin. Nariyan ba si Julia? Sumilip saglit ng kasambay sa loob ng pagpasok na ito'y kaagad na hinarang to ni Alma. Bakit mo dito hahanapin si Julia? Basement to na bawal puntahan ng mga muchachang gaya mo. Kaya anong sinisilip-silip mo? Takot na yumuko ang kasambahay. Pasensya na ho ma'am. Akala ko kasi kasama ninyo si Julia dahil parang narinig kong boses niya kanina. Nagkatinginan ng mag-ina. Anong kasama? Sigaw ni Allison na makabawi. Ilang araw na nawawala ang babaeng yon, kaya paano namin siya makakasama dito? Kapag nagtanong si Dad, sabihin niyo lumayas na si Julia at hindi na babalik pa. Sabihin mo umuwi na sa probinsya nila. Hindi ba't sinabi ko na yan sa'yo kahapon? Pasensya na talaga ma'am, hindi kasi naniniwala si Sir Sandro na aalis si Julia nang walang paalam. Buwiset! Bumaling si Alma sa anak. Tara Allison, tayo na magpaliwanag sa daddy mo na wala ng babaeng yun. Hirap man ay unti-unting nakawala si Julia sa pagkakatali, kailangan niyang tumakas. Patawad Sir Sandro, pero sa ngayon ay aalis na muna ako. Pangako babalikan kita. Ililigtas kita mula sa kanila. Kailangan niya na munang makapagsumbong sa pulisya. Mas lalong sumaya ang mag-ina nang makarating sa Kuwangko Packaging Innovation Co. Dahil kung saan gaganapin ng paglipat ng posisyon sa kanila, kompletong board members. Dahil sa kalagay na matanday pinangunahan ni Alma ang meeting. Okay everyone, please settle down. I have an announcement to make. Nakangising binasa ni Almang nasa paper statement ng asawa. This statement is from my husband. Bago magsalitang muli nakakatingin sina Allison, attorney at Alma. As many of you know, I've been with Kuwangko Packaging Innovation for over 3 decades. It's been an incredible journey. But the time has come for me to step aside and allow new leadership to take the company. Nagbulong-bulungan ang mga board members. Bigla nang nasabing meeting na ito, hindi akalain ng lahat na ito ay tungkol sa pagbitiw ng kanilang CEO. I'm pleased to announce that my stepdaughter, Allison Kuwangko, will be assuming the role of CEO effective immediately. Ang inaasahan ng lahat ay si Sandarang papalit sa ama. Ngunit ngayon na wala ng dalagi, nagkaroon na sila ng hinalang si Allison ng papalit dito. Maganda ang pamamalakad ni Mr. Kuwangko sa kumpanya sa nakalipas na mga taon. Kaya ngayon pa pumili ito ng papalit dito, igagalang na lahat dahil mataas ang kanilang tiwala dito. Nagpalakpakan na lahat kaya naman napangiti ang mag-ina. Walang tumututol isa man sa mga taong narito. Tuloy na nilang makakanit ang kanilang plano, hindi lamang ang kumpanyang nakuha nila,
maging ang lahat ng yaman ng mga kuwangko. Kumunotang noon ni Alma na makitang nakalagay sa ibaba ng statement ng asawa. Sandro, anong ibig sabihin nito? Natigilan naman ang lahat. Si Allison ay nakadama ng pagkabahala. Magiging effective lang ang pagiging CEO ni Allison kung makakahanap siya ng potential investors na willing makipag-cooperate sa kumpanya. Bakit may kondisyon na ganito, Sandro? Lihim na pinalisikan ng mata ni Allison ng attorney na kanyang stepdad. Bakit, Alma? Wala ka bang tiwalang makahanap ang anak mo ng potential investors? Napatanguan lahat na nasa boardroom. Humaharap sa matinding krisis ngayon ng kumpanya. Isa sa problema ng kumpanya ang bigla ang pag-pull out ng kanilang mga investors. Nang malaman ng mga tong namatay ang kaisa-isang tagapagmana ng Kuwangko Company, ay nabahalang lahat na baka hindi na mapatakbo ni Mr. Kuwangko ang kumpanya. Wala ring tiwala ang mga ito na may i-manage ito ng maganda ng papalit sa kanilang CEO. Lumapit si attorney kay Alma, nilapag na matandang isang kulay gold invitation card sa kanyang harapan. May gaganapin na banquet bukas ng gabi sa isang private cruise ship na isa sa pinakamayamang bansa sa bansa. Maraming dadalo sa banquet na yon, kabilang ang mga kilala at mayamang angkan sa bansa. Maswerte ang pamilya ng Kuwangko dahil isa tayo sa nabigyan ng imbitasyon. Doon, maaari kayong humanap ng potential investors na willing makipag-cooperate sa ating kumpanya. Gusto mang umalma ni Alma sa sinasabi ni Atty. Manguera. Hindi niya na ginawa. Kailangan niya na magmukhang kalmado sa harap ng asawa at hindi mukhang atat sa yaman at kumpanya. Kaninong angka ng host ng banquet na to? May pagtatakang na itanong ni Alma habang hawak ang kulay gintong card. Nang makita ito ng isa sa board members ay napatay yung lalaki sa pagkagulat. Isa yung De La Cuesta card invitation. Ang swerte ng pamilya ng Kuwangko dahil nakatanggap kayo ng imbitasyon sa kanilang pamilya. Namutla ang mag-ina. Nakadama sila ng kaba. Kanilang naalalang naging kwento nila sa mag-asawang De La Cuesta.